Duwag ako, sabi naman ni Ara. Nasaktan ka, pagtatama ni Franco. Pinagod ka nila. Pinagod kita. Tumingin si Ara kay Franco. Hindi na natin maibabalik ang dati, Franco. Ang 5 taon na iyon, ang sakit hindi na iyon mabubura. Alam ko, mahinang sagot ni Franco, ang mga mata ay puno ng pagtanggap. Pero siguro, T. Pagpapatuloy ni Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, pwede tayong gumawa ng bago. Ang mga salitang iyon ay ang tanging kailangan ni Franco. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Bumalik si Ara sa Maynila, hindi bilang sekretarya, kundi bilang isang ina. Ang una niyang ginawa ay ang yakapin ang kanyang mga anak. Ang yakap ay mahigpit, puno ng 5 taong pananabik at pagsisisi. Si Miguel, ang panganay, ang unang yumakap pabalik. We missed you, Mama, bulong nito. Welcome home. Ang simpleng mga salitang iyon ang tuluyang naghilom sa huling sugat sa puso ni Ara. Ilang buwan ang lumipas. Si Doña Elvira ay sumailalim sa community service bilang bahagi ng kanyang pananagutan at nagsimula na rin itong mag-therapy. Si Franco at Ara ay hindi minadali ang mga bagay. Sinimulan nila ulit. Bilang magkaibigan. Bilang mga magulang sa kanilang mga anak. Nagde-date sila, muling kilalanin ang isa't isa, hindi bilang mga multo ng kanilang nakaraan, kundi bilang 2 taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, magkakasama ang buong pamilya sa beach house, naglilinis at nag-aayos. Ang dating bahay na puno ng sakit ay pinupuno nila ngayon ng mga bagong alaala, ng tawanan, ng kulitan, ng pag-asa. Habang pinapanood nila ang mga bata na nagtatakbuhan sa dalampasigan, hinawakan ni Franco ang kamay ni Ara. Tumingin sila sa isa't isa, ang mga ngiti nila ay hindi na pilit, kundi puno ng init, pag-unawa, at isang pagmamahal na mas matatag dahil sinubok na ito ng apoy. Dahan-dahang hinaplos ng hinlalaki. Matapos ang pag-amin, binaling ni Franco ang kanyang buong atensyon kay Ara. Lumapit siya dito, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi, pero mayroon na ring determinasyon. Ara, sabi niya, ang boses ay nanginginig pero buo. Alam kong huli na marahil ang lahat, alam kong nasaktan kita ng higit sa kaya mong dalhin. Pero ngayon, alam mo na ang buong kwento. Lumuhod siya sa harap nito, isang kilos na gumulat sa lahat, lalo na kay Ara. Ngayon, anong gusto mong gawin? Tanong niya, isinusuko ang lahat ng kontrol. Pananagutin ko si Mama sa batas. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo lang. Susundin ko. Iniangat niya ang kanyang tingin, inilalantad ang kanyang buong kahinaan. Ang desisyon ay wala na sa kanya. Ibinigay niya ang lahat ng kapangyarihan sa babaeng winasak niya at ng kanyang pamilya. Ni Franco ang isang manipis na peklat sa kamay ni Ara, isang peklat na nakuha nito mula sa aksidente. Hindi ito isang masakit na paalala. Isa itong simbolo. Isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang pagkawala, at ang mahirap na daan patungo sa paghilom. Hindi na nila kailangang magsalita. Sa isang tingin, nagkakaintindihan na sila. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Magkakaroon pa rin ng mga araw ng pag-aalinlangan, mga anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, alam na nila kung paano ito haharapin. Hindi sa pamamagitan ng pagtakip sa katotohanan o pagtakas mula sa sakit. Haharapin nila ito ng magkasama, hawak kamay na may tapang na dulot ng pagpapatawad at pag-asa na dulot ng isang bagong simula. Tumingin sila sa papalubog na araw, ang mga anak nila ay tumatawa sa di kalayuan, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, pareho nilang naramdaman ang kapayapaan. Ang kwento nila ay hindi natapos sa Key and they lived happily ever after. Nagsimula ito sa Key and they chose to heal together. At iyon para sa kanila ay mas makabuluhan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Franco, isang kwentong isinara hindi ng isang perpektong wakas, kundi ng isang matapang na panibagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama mo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Franco ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang sakit, sa kanilang galit, at sa kanilang mga luha, at umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat emosyong iyon na para bang kayo mismo ang naroroon. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa nawalang alaala o sa isang kasinungalingan.
Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang paghihintay, kundi isang matapang na pagharap sa masakit na katotohanan para maghilom ng sabay. Na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na kapayapaan. At higit sa lahat, isang paalala na laging may pag-asa at laging may pagkakataong magsimulang muli, gaano man kalaki ang pinsalang idinulot ng nakaraan. Ngayon, nais ko namang marinig ang iyong tinig. Ano ang naramdaman mo? Anong aral ang pinulot mo sa kwento ni Ara at Franco? Anong bahagi ang pinakatumatak sa iyong puso? Huwag kang mag-atubiling iwanan ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa ay mahalaga at binabasa ko. Muli, maraming salamat sa iyong oras at sa iyong puso. Hanggang sa susunod nating kwento. Si Franco ng buong proteksyon, bumigay ito. May isa pang sasakyan, sir, sabi ng matanda sa isang recorded na tawag. Isang itim na van. Pilit nitong ginigit-git ang kotse ng Ale. Hindi iyon aksidente. Sinadya iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatibay sa matagal ng hinala ni Franco. Ang huling piraso ng palaisipan ay ang itim na van. Sa tulong ng koneksyon at pera, na-trace ng kanyang team ang sasakyan sa isang car rental company. At ang pangalan na nakarehistro bilang umupa iyon ang nagpadilim sa paningin ni Franco. Isang kilalang tauhan ng kanyang ina. Hawak na niya ang lahat. Ang testimonya. Ang ebidensya. Ang katotohanan. Nagpatawag siya ng isang agarang pagpupulong sa mansyon ng mga De Villa. Pinapunta niya ang lahat. Ang kanyang ama. Ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang ina. Hindi niya sinabi kung tungkol saan ito. Pinilit din niyang isama si Ara, na natagpuan ng kanyang mga tauhan na nakatira sa isang maliit na paupahan, tulala at walang buhay. Sa una ay ayaw nitong sumama, pero sinabi ni Franco na kung gusto nitong malaman ang buong katotohanan sa likod ng sulat na iyon, kailangan nitong dumalo. Nang gabing iyon, sa malawak na sala ng mansyon, ang hangin ay puno ng tensyon. Si Doña Elvira ay nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono, nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaang pagtitipon. Si Ara ay nakaupo sa pinakasulok, ang mga mata ay walang emosyon, nakatingin sa kawalan. Tumayo si Franco sa gitna. Kalmado. Ngunit ang kalmadong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ipinatawag ko kayong lahat dahil may isang katotohanan na kailangan nating malaman, panimula niya, ang tingin ay diretso sa kanyang ina. Ang katotohanan tungkol sa aksidente ni Ara 5 taon na ang nakalipas. Isa-isa niyang inilahad ang lahat. Ang testimonya ng mangingisda. Ang record ng car rental. Ang pangalan ng tauhan ng kanyang ina. Hindi nawala ng kontrol si Ara sa sasakyan, sabi ni Franco, ang boses ay unti-unting tumitigas. May isang itim na van na pilit siyang ginigit-git sa kalsada. Para takutin siya. Para pilitin siyang umalis. Isang van na inupahan ng tauhan mo, Mama. Namutla si Doña Elvira. Wala akong alam dyan. Kasinungalingan. Talaga ba? Tanong ni Franco at pinindot niya ang play button sa kanyang telepono. Ang boses ng driver ng van na natuntun din ng kanyang investigador at umamin kapalit ng immunity ay umalinggaw sa buong sala. Pinatatakot ko lang po dapat siya, sir, yon ang utos ni Ma'am Elvira. Para umalis na siya at huwag nang bumalik. Hindi ko po sinasadyang maaksidente siya, nataranta lang po ako. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang basag na boses mula sa recording. Si Doña Elvira ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Ang maskara ng pagiging matatag ay tuluyan ng nabasag. Pagkatapos ng recording, lahat ng mata ay napunta kay Doña Elvira. Napatingin si Ara, sa unang pagkakataon, na may bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Gulat. Pagkalito. Naiyak si Doña Elvira. Gusto ko lang siyang umalis. Gusto ko lang siyang lumayo sa'yo, Francisco. Hindi ko gustong masaktan siya. Hindi ko. Naputol ang kanyang pagsasalita dahil sa sarili niyang mga hikbi. Ang isang babaeng palaging puno ng kapangyarihan ay isa na ngayong kaawa-awang matanda na gumuguho sa harap ng lahat. Ang pag-amin ni Doña Elvira at ang pagluhod ni Franco sa kanyang harapan ay nag-iwan kay Ara na tulala at hindi makagalaw. Ang galit at pagkamuhi sa sarili na bumalot sa kanya sa loob ng ilang araw
ay unti-unting napalitan ng isang malawak at nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang babaeng kinamuhian niya, ang babaeng sumira sa kanya, ay umiiyak na parang isang bata. At ang lalaking pinagsinungalingan siya ay nakaluhod, isinusuko ang lahat para sa kanya. Ang mundo niya, na 2 beses nang gumuho, ay dahan-dahang binubuo muli, ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at tahimik na umalis sa mansyon, iniwan ang gulo at wasak na pamilyang De Villa. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang paghinga. Sa sumunod na linggo, hinayaan siya ni Franco. Walang tawag, walang text. Isang katahimikan na puno ng pagrespeto. Ginamit ni Ara ang panahong iyon para paghilumin ang sarili. Nagpunta siya sa isang simbahan malapit sa dagat, umupo sa buhanginan at pinanood ang paglubog ng araw. Inisip niya ang lahat. Ang pag-ibig, ang kasinungalingan, ang sakit, ang pagsisisi. Naunawaan niya na ang sulat na iyon ay hindi ang kabuuan ng kanyang pagkatao. Ito ay isang larawan ng isang babaeng nasa dulo na ng kanyang lakas, isang babaeng sinira ng mga salita at panghusga. At naunawaan din niya na ang kasinungalingan ni Franco, bagamat mali, ay nag-ugat sa isang desperadong pagtatangkang protektahan siya mula sa sakit na iyon. Isang maling paraan ng pagmamahal, pero pagmamahal pa rin. Isang hapon, pinuntahan niya si Doña Elvira. Naabutan niya itong mag-isa sa malawak nitong hardin. Ang dating tindig na puno ng kapangyarihan ay napalitan na ng itsura ng isang matandang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi po ako naparito para magalit, panimula ni Ara, ang boses ay kalmado. Napatingin sa kanya si Doña Elvira, ang mga mata ay puno ng gulat at hiya. Pinapatawad ko na po kayo, pagpapatuloy ni Ara. Hindi dahil karapat-dapat kayo, pero dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Dahil karapat-dapat ang mga apo ninyo sa isang lolang buo at hindi kinakain ng galit. Pero ang pagpapatawad ko ay may kasamang pananagutan. Kailangan ninyong harapin ang ginawa ninyo, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa sarili ninyo. Walang naisagot si Doña Elvira, kundi ang sunod-sunod na pagtango, habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pagkatapos noon, si Franco naman ang kanyang hinarap. Nagkita sila sa mismong beach house kung saan unang gumuho ang kanilang mundo. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang parehong paglubog ng araw, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga luhang natatago. Sinungaling ka, sabi ni Ara, hindi bilang isang akusasyon, kundi bilang isang katotohanan. Sagot ni Franco, hindi nagtatanggol. At patawad. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang papel na lukot na tila binasa at nilukot ng paulit-ulit. May mga bahid ito ng tila tuyong luha. At ang sulat kamay iyon ang sulat kamay niya. Franco. Patawad. Patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko. Alam ng Diyos na sinubukan kong maging sapat para sa'yo, para sa pamilya mo. Pero pagod na ako. Pagod na akong maramdaman na isa akong pagkakamali sa buhay mo. Pagod na akong ipaglaban ang isang bagay na ako lang ang lumalaban. Mas mabuti marahil kung wala ako. Mas magiging maayos ang buhay ninyo, ang buhay ng mga bata, kung wala ang isang ina na katulad ko. Huwag ninyo akong hahanapin. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako. Bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kanyang puso. Ito ang sulat na hinawakan niya sa kanyang malabong alaala. Ito ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Ito ang katotohanan. Hindi lang siya biktima ng isang kasinungalingan. Isa rin siyang duwag. Isang ina na handang iwanan ang sarili niyang mga anak. Kasabay ng pagbagsak ng sulat mula sa kanyang mga kamay ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Franco, ang mukha ay puno ng pagkataranta nang makita ang sulat sa sahig. Ara, hindi huwag mong paniwalaan yan. You were not yourself. Idiniretso ka ni Mama sa sitwasyong iyan. She pushed you to your limit, pagmamakaawa ni Franco, lumalapit sa kanya. Ngunit si Ara ay hindi na nakikinig. Tumingin siya kay Franco, ngunit ang nakikita niya ay hindi na ang lalaking mahal niya o ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Ang nakikita niya ay isang salamin ng kanyang sariling kahinaan. Isang tawang mapait at walang buhay ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiling-iling siya,
ang mga mata ay tuyo na sa pag-iyak, napalitan ng isang malamig at basag na itsura. "So, you weren't protecting me from the truth," sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. "You were protecting me from myself." Tumingin siya sa mga mata ni Franco at ang huling piraso ng kanyang puso na umaasa pa ay tuluyan ng naduro. Ang pag-ibig, ang galit, ang pagkalito, lahat ay nawala. Ang naiwan ay isang malalim na pagkamuhi. Pagkamuhi sa sarili. "Dahil isa akong masamang ina," bulong niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pinal na hatol sa kanyang sarili. Isang ina na inabandona ang sarili niyang mga anak. Tumalikod siya, hindi na muling nilingon si Franco. Bawat hakbang palayo ay isang pagtibay sa kanyang desisyon. Kinuha niya ang kanyang bag walang laman pero hindi na mahalaga. Wala na rin namang laman ang buhay niya. Lumabas siya ng silid, nilagpasan si Franco na para bang hindi ito umiiral. Nakita niya ang mga bata sa may pinto, nakatingin sa kanya na may takot at pagkalito. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya kayang makita sila. Hindi niya kayang makita sa kanilang mga mata ang ina na sumuko sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglakad, palabas ng bahay, palabas ng bakuran, patungo sa daan. Walang direksyon. Walang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo, hindi na para protektahan sila mula sa katotohanan, kundi para protektahan sila mula sa kanya. Iniwan niya si Franco na nakatayo roon, hawak ang sulat na naging hatol sa kanilang dalawa, habang ang mga iyak ng kanilang mga anak ay nagsisimulang umalinggaw-ngaw sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya biktima. Sa sarili niyang mga mata, siya na ang kontrabida. Nakatayo lang si Francisco sa gitna ng silid, pinapanood si Ara na maglakad palayo hanggang sa maging isa na lamang itong tuldok sa mahabang kalsada. Ang bawat hakbang nito palayo ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang iyak ng kanyang mga anak sa likuran niya ang tuluyang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Tapos na. Natalo na siya. Ang 5 taon ng maingat na pag-iingat, ng mga kasinungalingan na binuo niya sa ngalan ng pag-ibig, ay gumuho lahat sa isang iglap. At sa pagbagsak nito, natangay ang lahat, pati na si Ara. Pinulot niya ang sulat mula sa sahig. Ang sulat na iyon. Ang sulat na simbolo ng pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi niya dapat hinayaang mabasa ito ni Ara ng walang konteksto. Hindi niya dapat hinayaang umabot sa puntong ito. Ang pagprotekta niya ay naging isang lason. Ang lason na tuluyang pumatay sa kung anuman ang natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit sa kanyang ina. Galit sa kanyang sarili. Hinarap niya ang mga anak niya, pinunasan ang kanilang mga luha. "Everything will be okay," sabi niya, kahit na ang sarili niya ay hindi naniniwala. Ipinagbilin niya sila sa katiwala ng rest house at agad na sumakay sa kanyang kotse. Hindi siya susuko. Hindi sa ganitong paraan. Kung ang katotohanan ang kailangan para maibalik si Ara, ibibigay niya ang buong-buong katotohanan, gaano man ito kasakit at kadumi. Una niyang tinawagan ang kanyang pribadong investigador, isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. "I want you to reopen Ara's accident 5 years ago," mariin niyang utos sa telepono habang pinapaharurot ang sasakyan pabalik ng Maynila. "Don't care what it takes. I want every single detail. Find every witness." May isang bagay na mali sa report. Alam ko iyon. Sa loob ng 2 araw, halos hindi natulog si Franco. Bumalik siya sa police station, hinalungkat ang mga lumang file. Kinausap niya ang mga unang rumesponde sa aksidente. May isang bagay na hindi tumutugma. Ang report ay nagsasabing nawala ng kontrol si Ara sa sasakyan dahil sa basang kalsada. Pero naalala niya, maaraw noong araw na iyon. Habang siya ay naghahanap, ang investigador niya ay nakahanap ng isang lead. Isang matandang mangingisda na nakasaksi sa pangyayari pero biglang nanahimik matapos kausapin ng ilang hindi kilalang lalaki. Natunto ng investigador ang matanda sa isang malayong probinsya. Sa una ay ayaw nitong magsalita, takot sa kung anong maaaring mangyari sa pamilya nito. Ngunit nang makita nito ang desperasyon sa mga mata ni Franco at nangako. Lalaking may ngiting puno ng pagmamahal ay si Franco. Hindi na niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit.
Ang galit ni Doña Elvira. Ang kantang alam niya. Ang pagiging malapit ng mga bata. Ang mga tingin ni Franco na puno ng lungkot. Ang sinabi nitong, ako ang may kasalanan sa lahat. Lumabas siya ng silid, ang pinagdugtong na litrato ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Natagpuan niya si Franco sa dalampasigan, nakatayo habang pinapanood ang mga anak nilang naglalaro sa buhanginan malapit sa tubig. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, isang perpektong tanawin na kabaligtaran ng kaguluhang namumuo sa kanyang dibdib. Lumapit siya. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas. Naramdaman ni Franco ang kanyang pagdating at lumingon ito. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata at ang litrato sa kanyang kamay. Ang ngiti sa mukha ni Franco ay unti-unting nawala, napalitan ng ekspresyon ng pagkatalo at pagsuko. Alam na nito. Itinaas ni Ara ang litrato, ang kamay niya ay nanginginig sa galit at sakit. Sino to, Franco? Tanong niya, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Napayuko si Franco. Tumingin siya sa mga anak nila, na masayang naghahabulan, walang kamalay-malay. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Ara, ang mga mata ay puno na rin ng luha. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang lahat ng sakit, pagmamahal, at pagsisisi na nakatago sa likod nito. Ito tayo, Ara, sabi niya, ang boses ay garalgal. Ito tayo. Huminga siya ng malalim, ang bawat salita ay parang mga bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Asawa kita. At sila di. Napatigil siya, napalunok. Mga anak natin sila. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa harap ni Ara. Naramdaman niya ang pag-atras ng kanyang mga paa. Ang lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Nabitawan niya ang litrato at ang 2 piraso ay muling naghiwalay, nilipad ng hangin sa buhanginan. Tumingin siya kay Franco, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Tumingin siya sa 3 bata, ang mga batang lihim niyang minamahal. At ang buong mundo niya, ang 5 taong mundong binuo sa isang kasinungalingan, ay tuluyang nadurog. Sinungaling ka, bulong niya, ang bawat salita ay puno ng laso ng pagkakanulo. Ang sakit ay mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya sa kanyang ulo. Sinungaling kayong lahat. Ang mga salitang mga anak natin sila, ay patuloy na umuulit sa isipan ni Ara na parang isang bangungot. Hindi siya makahinga. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ginigising siya sa isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa 5 taong pagkalimot. Umatras siya, palayo kay Franco, palayo sa mga bata. Ang dating masayang tawa ng mga ito ay isa na ngayong nakasusugat na ingay. Ang mga mukha nila paano niya hindi nakita. Ang mga mata ni Miguel ay kapareho ng sa kanya. Ang ngiti ni Sofia ay replika ng ngiti niya sa mga lumang litrato. Ang pagiging bibo ni Lucas. Mga anak ko. Ang katotohanan ay hindi nagdulot ng saya. Nagdulot ito ng lagim. Dahil kung sila ay mga anak niya, nangangahulugan itong isa siyang ina na hindi sila nakilala. Isa siyang ina na nabuhay sa tabi nila bilang isang dayuhan. Ang pagmamahal na naramdaman niya para sa kanila ay hindi lang basta paghanga. Iyon ay instinct. Isang instinct na pinigilan at binaliwala niya. Tumakbo siya. Walang direksyon. Tumakbo siya palayo sa dalampasigan, pabalik sa loob ng bahay. Ikinulong niya ang sarili sa silid kung saan niya natagpuan ang katotohanan. Isinandal niya ang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Malakas. Masakit. Puno ng pagkakanulo. Narinig niya ang mga katok ni Franco sa pinto. Ara, please. Mag-usap tayo. Let me explain. Umalis ka, sigaw niya, ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Huwag kang lalapit sa akin. Narinig niya ang boses ng mga bata sa labas. Daddy, what's wrong with Tita Ara? Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi na Tita Ara. Mama ninyo ako. At isa akong halimaw na hindi kayo nakilala. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa isang malabong estado. Hindi siya kumain. Hindi siya lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-uusap sa labas ng pinto
at ang paminsan-minsang pag-iyak ni Lucas na tinatawag ang pangalan niya. Ang bawat pagtawag ay isang punya sa kanyang puso. Kinabukasan, tumahimik ang lahat. Akala niya ay umalis na sila. Ngunit nang sumilik siya sa bintana, nakita niya si Franco at ang mga bata na nakaupo sa may dalampasigan, tahimik na nakatingin sa dagat. Isang larawan ng isang pamilyang wasak. Isang pamilyang winasak niya. O winasak para sa kanya. Isang katok sa pinto ang muling pumutol sa katahimikan. Hindi ito ang malakas na katok ni Franco. Mahina ito at may pag-aalinlangan. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay tuyo at walang buhay. Hija, ako ito. Ang boses na iyon. Ang boses na narinig niya sa kanyang masakit na alaala. Si Doña Elvira. Agad na bumukas ang pinto ng galit sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at buong lakas na binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Doña Elvira, ang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi siya nakatingin ng may awa. Nakatingin ito na para bang sinusukat siya. Ano nang kailangan ninyo? Malamig niyang tanong. Bago ka magalit sa anak ko dahil sa pagsisinungaling niya, sabi ng matanda, ang boses ay matigas, basahin mo muna to, para malaman mo kung sino ka talaga. May iniabot itong isang sobre na luma at naninilaw na. Nag-aalinlangan man ay kinuha ito ni Ara. Iyan ang dahilan kung bakit nag-abala pa ang anak kong ilihim ang lahat, dagdag pa ng matanda bago ito tumalikod at umalis, iniwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang isa na namang piraso ng kanyang nakaraan. Puno ng misteryo. Ang lalaking kasama niya araw-araw. Ang lalaking nag-aalaga sa kanya. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Ara, are you okay? Hindi ka sumasagot. Nag-aalala ako. Nasaan ka? Ang boses ni Franco sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Natigilan si Ara. Naramdaman niya ang pagdaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang boses na iyon, na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, ay tila isa na ngayong banta. Paano niya sasagutin? Anong sasabihin niya? Okay lang ako, sir, pero hawak ko ngayon ang kalahati ng litrato ng kasal ko at pakiramdam ko, ikaw ang lalaking nasa kabilang piraso. Ara! Please, sumagot ka. Pupuntahan na kita dyan, muling sabi ni Franco, ang pag-aalala sa boses nito ay mas tumindi na naghatid ng panibagong alon ng kaba sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim, pilit na kinokontrol ang panginginig ng kanyang boses. Ibinaba niya ang tingin sa litrato. Ang braso ng lalaki ay nakapulupot sa baywang niya, isang kilos na pamilyar at posesibo. Tumingin siya sa kamay na nakahawak sa kanya sa larawan. Nandito lang po sa apartment, halos pabulong niyang sagot, ang boses ay halos hindi lumabas. Are you sure you're? Bago pa man matapos ni Franco ang sasabihin, pinindot na ni Ara ang end call button. Ang biglaang katahimikan ay mas lalong nakabingi. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng pasilyo, hawak-hawak ang telepono sa isang kamay at ang piraso ng kanyang nakaraan sa kabila. Tinitigan niya ang litrato, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang boses ni Franco na puno ng pag-aalala, at ang lalaki sa litrato na walang awang pinunit mula sa kanyang nakaraan. Nagsisimula na silang maging iisa sa isip niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang lalaking nag-alaga sa kanya. Ang lalaking pinaghihinalaan niyang ama ng mga batang may kakaibang hatak sa kanyang puso. Ang tanong sa kanyang isipan ay hindi na lang, sino ba talaga ako? Ngayon, mas mabigat at mas nakakatakot na ang tanong, sino ka, Franco? At ano ka ba talaga sa akin? Pinuto ni Ara ang tawag. Para kay Francisco, ang katahimikang sumunod ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang daliri ay nakatapat pa rin sa screen. Ang maikli at malamig na sagot ni Ara, ang biglaang pagputol ng linya, hindi ito ang Ara na kilala niya sa loob ng 5 taon. Ito ang Ara na may bahid ng pagdududa, ang Ara na nagsisimula ng maghanap. Panic. Iyon ang unang gumapang sa sistema niya. Isang malamig na takot na matagal na niyang ibinaon. Ang 5 taong pader na binuo niya para protektahan ito ay unti-unti nang gumuho at alam niyang wala na siyang oras. This is it. I'm losing her. Isang desperadong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na marahil ay magtutulak sa kanya sa bangin o magbibigay sa kanya ng kaligtasan.
Hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan niyang subukan. Hindi na siya bumalik sa trabaho. Nagmamadali siyang umuwi, kinuha ang mga bata mula sa yaya, at nag-empack ng ilang gamit. Saan po tayo pupunta, Daddy? Tanong ni Miguel, bakas ang pagtataka sa mukha. We're going on a surprise trip, sabi ni Franco, pilit na pinapasigla ang boses. We're going to the beach house. At isasama natin si Tita Ara. Ang balitang iyon ay nagdulot ng sigawan ng tuwa mula sa mga bata. Pero para kay Franco, ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Ang beach house. Ang kanilang santuwaryo. Ang lugar kung saan sila pinakamasaya. Umaasa siya na ang mga pader, ang hangin, ang alon, lahat ng iyon ay makakatulong na ibalik ang tamang alaala. Ang masasayang alaala. Hindi ang masakit. Sinundo niya si Ara sa apartment nito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito nang sabihin niya ang plano. Gusto nitong tumanggi, nakikita niya. Pero nang makita nito ang mga sabik na mukha ni na Miguel, Sofia, at Lucas sa likod ng sasakyan, wala itong nagawa kundi sumama. Ang biyahe ay puno ng tensyon. Ang mga bata ay maingay sa likod, kumakanta at nagtatawanan, walang kamalay-malay sa kuryenteng bumabalot sa dalawang matanda sa harap. Si Ara ay tahimik lang, nakatingin sa labas ng bintana, ang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Paminsan-minsan, sumusulyap si Franco dito. Ita niya ang anino ng pagdududa sa mukha nito, isang anino na wala doon kahapon. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay parang isang paghakbang palapit sa isang hindi maiiwasang katapusan. Pagdating nila sa rest house sa Batangas, isang magandang bahay na nakaharap sa dagat, hindi napigilan ni Ara ang mamangha. Ngunit kasabay ng paghanga ay ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang amoy ng maalat na hangin, ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, ang itsura ng mga puno ng niyog na sumasayaw sa ihip ng hangin, lahat ay parang isang iivo. Ang ganda po dito, sir, sabi niya, pilit na itinatago ang pagkalito. Franco, pagtatama nito sa kanya, ang boses ay malumanay. Just Franco. For today. Ang mga bata ay agad na nagtakbuhan papasok sa bahay, ang mga sigawan ng tuwa ay umalingaw-ngaw. Sinundan sila ni Ara ng tingin at muli naramdaman niya ang kakaibang hatak. Isang pakiramdam na parabang dapat ay kasama siya sa kanilang kagalakan, na bahagi siya ng kanilang mundo. Habang inaayos niya ang ilang gamit sa itinalagang silid para sa kanya, isang silid na may malaking bintanang tanaw ang karagatan, hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamay na mag-usisa. Binuksan niya ang drawer ng bedside table. Sa una ay wala siyang nakita. Pero nang kapain niya ang ilalim, may naramdaman siyang isang bagay na nakasingit. Kinuha niya ito. Isang piraso ng litrato. Nanigas ang buo niyang katawan. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng napakabilis. Ito ang kapares. Ang kapares ng litratong hawak niya kanina. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, inilabas niya mula sa kanyang pitaka ang unang piraso ng litrato na nakita niya sa kahon. Ipinagdikit niya ang 2 piraso. At ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang lalaki sa litrato, ang lalaking nakayakap sa kanya, ang akin ang mommy ninyo. May nagawa po ba akong mali noon na hindi ko maalala? Ang tanong na iyon. Ang tanong na kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Tumingin si Franco sa mga mata ni Ara, mga matang puno ng inosenteng pagtatanong, mga matang minsan ay puno ng pag-ibig para sa kanya. Ang puso niya ay nadurog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang lahat. Dahil asawa kita. Dahil mahal na mahal kita. Dahil sinaktan ka niya. Pero hindi niya kaya. Hindi pa. Ang takot na baka tuluyan itong mawala sa kanya ay mas malakas. Huminga siya ng malalim, ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, ang init nito ay ang tanging bagay na nagpapakalma sa kanya. Wala, Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Wala kang kasalanan. Huminto siya sandali, nag-ipon ng lakas. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang may kasalanan sa lahat. Ang mga salitang iyon ni Franco ay umalinggaw-ngaw sa isipan ni Ara buong gabi. Isang sirang plaka na hindi tumitigil. Sinabayan pa iyon ng alaala ng nanlilisik na mga mata ni Doña Elvira at ng himig ng isang kantang hindi niya alam kung paano niya natutunan.
Paggising niya kinaumagahan, may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang dating malabong pagkalito ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi siya pumasok sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagsinungaling siya kay Franco. Sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam, na kailangan niyang magpahinga. Narinig niya ang pag-aalala sa boses nito sa kabilang linya, at kinurot nito ang kanyang konsensya, pero isinantabi niya iyon. Mas mahalaga ang mga sagot. Kailangan niya ng mga sagot. Nang matiyak na nakaalis na ito papuntang opisina, sinimulan niya ang kanyang misyon. Ang apartment na tinitirhan niya, na inupahan ni Franco para sa kanya, ay ang tanging mundo niya. Isang ligtas na lugar. Pero ngayon, pakiramdam niya ay isa itong kulungan na puno ng mga sikretong hindi niya alam. Nagsimula siya sa kanyang kwarto. Inisa-isa niya ang mga drawer, binuklat ang bawat libro. Walang kahit anong personal. Lahat ng damit niya ay bago, lahat ng gamit ay tila binili lang kahapon. Walang litrato, walang sulat, walang kahit anong bakas ng isang buhay bago ang aksidente. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay, isang magnanakaw na naghahalungkat sa gamit ng iba. Lumipat siya sa sala, sa kusina. Walang-wala. Napaupo siya sa sahig, ang pag-asa ay unti-unting naubos, napapalitan ng pamilyar na pakiramdam ng kawalan. Baka nga wala talaga. Baka ang buhay niya ay nagsimula lang talaga 5 taon na ang nakalipas. Nang tatayo na sana siya, napako ang tingin niya sa ilalim ng maliit na aparador sa pasilyo. May isang lumang kabinet doon na ginawa niyang lagayan ng mga panlinis. Pero sa pinakasulok nito, sa likod ng mga bote ng bleach at sabon, may isang bagay na nakatago. Isang parihabang kahon na gawa sa kahoy, na babalutan ng alikabok. Nanginginig ang mga kamay na hinila niya ito palabas. Mabigat ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng lumang papel at pinaglipasan ng panahon ang sumalubong sa kanya. Ang unang nakita niya ay isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Pagkatapos ay isang maliit na silver na pulseras, isang pulseras na para sa isang sanggol. Hinawakan niya ito at isang pamilyar na kirot ang muling kumurot sa kanyang dibdib. Bakit may ganito siya? Sa ilalim noon, may isang maliit na diary. Binuksan niya ito, umaasang may mababasa, pero nadismaya siya. Ang unang 20 pahina ay walang awang pinunit. Ang mga natirang pahina ay blanko lahat. Malapit na siyang sumuko nang may makapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim ng lahat. Isang litrato. O, mas tamang sabihin, kalahati ng isang litrato. Pinunit ito sa gitna. Itinaas niya ang piraso ng larawan. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida, isang wedding gown. Nakangiti ito, pero mailungkot sa mga mata na hindi maitago ng ngiti. Pamilyar ang mukha. Sobrang pamilyar. Dinala niya ang litrato sa harap ng salamin sa pasilyo. Nanigas siya. Ang mukha sa litrato ay ang mukha niya. Siya ang babaeng ikinakasal. Pero bakit wala siyang maalala? Sino ang lalaking kasama niya, ang lalaking nasa kabilang bahagi ng litratong pinunit? Habang nakatitig siya sa larawan, isang matinding kirot ang biglang kumislap sa kanyang ulo. Napakapit siya sa pader, ang hininga ay biglang naging mabigat. Hindi ito isang ordinaryong sakit ng ulo. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas marahas. Mga pira-pirasong imahe. Malabong ilaw. Ang pakiramdam ng basang pisngi dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang paghawak sa isang piraso ng papel na lukot sa kanyang kamay. At isang boses. Isang boses na malamig at matalas, puno ng paghamak. Hindi ka karapat-dapat para sa anak ko. Hinding-hindi ka magiging isang Devilla. Ah! Napasigaw si Ara sa sakit at gulat, at napabitaw siya sa litrato na parabang napapaso. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Ang mga imahe ay nawala kasabay ng sakit, pero ang boses ay naiwang nakatatak sa kanyang isipan. Ang boses iyon ang boses ni Doña Elvira. Ang boses ng ina ni Franco. Dahan-dahan niyang pinulot muli ang kapiraso ng litrato. Ang babae sa larawan, siya, ay nakangiti, pero ngayon, nakikita na niya ang totoong emosyon sa likod ng ngiting iyon. Takot. Kalungkutan. Sino ang lalaking pinunit mula sa buhay ko? Sino ang lalaking dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit sa akin ni Doña Elvira? Bakit mayroon akong damit pangkasal?
Bakit may pulseras ng sanggol sa kahon na ito? At bakit ang sinabi lang ni Franco ay, ako ang may kasalanan sa lahat? Ang mga tanong ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang ulo, naghahanap ng kasagutan na alam niyang hindi niya makukuha sa simpleng pagtatanong. Biglang nabasag ang katahimikan ng isang matinis na tunog. Ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Sa screen, isang pangalan ang kumikislap. Sir Franco. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang lalaking. Isang babaeng may magandang mukha pero may mga matang puno ng pagkalito at takot ang tumitig pabalik sa kanya. Pamilyar ang mukha pero ang emosyon ay bago. Sino ang babaeng ito? Ano ang koneksyon niya sa kantang iyon? Bakit pakiramdam niya ay may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao na nawawala, isang bahagi na pilit na gustong kumawala mula sa madilim na sulok ng kanyang isipan? Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na marmo ng lababo. Ang himig ng kanta ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang ulo, isang multo mula sa isang buhay na hindi niya matandaan. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang tanong ang buong buo at malinaw na nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na naghatid ng yelo sa kanyang mga ugat. Sino ba talaga ako? Pinanood ni Francisco de Villa si Ara na nagmamadaling pumasok sa banyo, at ang bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Isinara nito ang pinto, at ang katahimikan na naiwan ay mas nakabibingi pa kaysa sa sigaw ni Lucas kanina. Mama's Song. 2 salita na sabay na nagbigay sa kanya ng pag-asa at lagim. 5 taon. 5 taon siyang naghintay para sa kahit anong senyales, kahit isang kislap lang ng alaala sa mga mata ni Ara. At ngayon, narito na. Pero kasabay ng munting pag-asang iyon ay ang dambuhalang takot. Dahil alam niya kung ano ang kasunod ng mga alaala. Ang kasunod nito ay ang katotohanan. Ang masakit na katotohanang pilit niyang ibinaon para protektahan ito. Napatingin siya sa kanyang mga anak. Si Lucas ay mukhang naguguluhan, habang sina Miguel at Sofia ay may bahid ng lungkot sa kanilang mga mukha. Masyado pa silang bata, pero sapat na ang kanilang edad para maramdaman na may mali. Lumapit siya at lumuhod sa harap nila. Mga anak, Tita Ara is just not feeling well, mahinahon niyang sabi. Let's give her some space, okay? Tumango ang mga bata, pero alam ni Franco na hindi sapat ang kanyang paliwanag. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hirap ng panindigan? Napaupo si Franco sa kanyang silya, ang mga siko ay nakapatong sa mesa at ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Naalala niya ang lahat. Naalala niya ang tawa ni Ara noong una silang magkakilala, isang tawang simple pero kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, kung paano nito hinawakan ang kanyang kamay, nangangakong sasamahan siya habang buhay. Naalala niya ang pagsilang ng bawat isa sa kanilang mga anak, ang mga puyat at pagod na pinagsaluhan nila, ang mga pangarap na binuo nila para sa kanilang pamilya. Pero naalala niya rin ang mga anino. Ang mga aninong unti-unting lumamon sa liwanag ng kanilang tahanan. Ang anino ng kanyang ina, si Doña Elvira. Hindi siya nababagay sa pamilyang to, Francisco. She is pulling you down. Look at her. Isang hamak na empleyado lang. Anong sasabihin ng mga kasosyo natin? Paulit-ulit na laso na ibinubulong ng kanyang ina. At siya, sa sobrang abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, ay naging bulag. Hindi niya nakita kung paano unti-unting nalunod si Ara sa pangmamaliit at pag-aalipusta. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang araw ng huli nilang pag-aaway. Isang away na nagsimula sa isang maliit na bagay pero nauwi sa lahat ng sakit na naipon sa loob ng ilang taon. Pagod na ako, Franco. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa inyo. Pagod na akong maramdaman na hindi ako sapat. Iyon ang huling mga salita ni Ara bago ito tumakbong palabas ng bahay, umiiyak. At ang sumunod na tawag na natanggap niya ay mula sa ospital. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina ang pumutol sa masalimuot niyang alaala. Isang matinis na tunog ng takong sa sahig ang narinig niya, isang tunog na kilalang-kilala niya. Bago pa man siya makapag-angat ng tingin, naamoy na niya ang pamilyar na pabango. Francisco. Dumating si Doña Elvira de Villa. Ang kanyang ina.
Nakatayo ito sa gitna ng opisina, suot ang isang mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Tumingin ito sa paligid, sa mga laruan ng mga bata, at ang tingin nito ay huminto kay Ara na kakalabas lang mula sa banyo, ang mukha ay maputla pa rin. Binaliwala ni Doña Elvira si Ara na para bang isa itong hangin. Dire-diretso itong lumapit sa mesa ni Franco. "How long will you keep this charade, Francisco?" Anang matanda sa matigas na Ingles, sapat na lakas para marinig sa buong silid pero sinadya para iparamdam kay Ara na hindi ito kasali sa usapan. 5 years. You are keeping her here as your secretary. Watching her serve you coffee. She is ghost in her own life. This is not an act of love. This is cruelty. Naramdaman ni Franco ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy. Nakita niya ang takot sa mukha ni Ara, ang pagkalito. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit kay Ara. Hinawakan niya ito sa braso, isang kilos na nagpagulat sa kanilang dalawa. Hinarap niya ang kanyang ina. "Ma," sabi niya sa malinaw at mariing Tagalog, para maintindihan ng lahat. Lalo na ni Ara. "She is a vice secretary, and she deserves your respect. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting umalis ka na lang." Nanlaki ang mga mata ni Doña Elvira sa pagkabigla. Hindi ito sanay na sinasagot. Umisi ito ng mapakla. "Fine. Palakihin mo ang mga ahas sa tabi mo. Just don't come crying to me when they finally bite you." Tumalikod ito at naglakad palabas, ang tunog ng takong nito ay parang mga martilyo sa sahig. Nang makalabas ang kanyang ina, naiwan ang mabigat na tensyon. Binitiwan ni Franco ang braso ni Ara, pero naramdaman niya ang panginginig nito. "Sir," halos pabulong na tanong ni Ara, ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masagot. "Bakit po parang galit na?" May mga araw na pakiramdam ni Arabella Santos ay isa lamang siyang multo na gumagalaw sa mundo ng mga buhay. Ito ang isa sa mga araw na iyon. Nakatayo siya sa labas ng glass panel ng opisina ni Sir Franco, pinagmamasdan ang tatlong bata na abala sa paglalaro sa lounge area na para sa kanila. Si Miguel, ang panganay sa edad na 10, seryosong nagbabasa ng libro, ang mga kilay ay halos magkasalubong sa konsentrasyon. Si Sofia, 8 taong gulang, ay tahimik na nagdodrawing, ang dila ay bahagyang nakalabas sa gilid ng kanyang bibig. At si Lucas, ang bunso, ang 5 taong gulang na bibo at makulit, ay masayang pinapatunog ang laruan nitong kotse sa sahig na gawa sa kahoy. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Ara. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sa tuwing nakikita niya ang tatlong bata, may kung anong humihila sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagmamay-ari na wala siyang karapatang angkinin. Paano nga ba naman? Mga anak sila ng boss niya, si Amy Francisco de Villa. At siya, si Ara, ay ang kanyang sekretarya lamang, isang babaeng may blangkong nakaraan dahil sa isang malagim na aksidente 5 taon na ang nakalipas. "Ara!" Napapitlag siya nang marinig ang malalim na boses ni Franco mula sa kanyang likuran. Humarap siya at agad na sinalubong ng mga matang puno nang hindi niya matukoy kung ano. May lambing, pero mayroon ding lungkot at pag-iingat na laging nagpapagulo sa isip niya. Si Franco ay isang mabuting tao, isang mabuting amo, at higit sa lahat, isang kahangahangang ama. Siya ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay nang kunin niya ito bilang sekretarya matapos ang aksidente. Utang niya ang lahat dito. "Sir Franco, tapos ko na pong ayusin ang schedule ninyo para sa buong linggo," sabi niya, pilit na pinapasigla ang boses para itago ang kakaibang bigat na nararamdaman. Ngumiti si Franco, isang ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Ara. You're always one step ahead." "Kumain ka na ba?" Umiling siya. "Mamaya na po, sir. Tatapusin ko lang po itong reports." "Sabayan mo na ang mga bata," utos nito sa malumanay na tono. "Parating na ang lunch nila. Alam mo namang mas masigla silang kumain kapag kasabay ka." Hindi na nakatanggi si Ara. May kung anong saya siyang naramdaman sa simpleng utos na iyon. Ilang sandali pa, dumating na nga ang pagkain. Ang dating tahimik na lounge ay napuno ng ingay at tawanan ng mga bata. Umupo si Ara sa maliit na mesa kasama sila, habang si Franco ay nanatili sa kanyang mesa,
nagtatrabaho pero panakanakang sumusulyap sa kanilang direksyon. Tita Ara, can you open this for me? Sabi ni Miguel, inaabot ang isang boat ng juice. Ako rin po, Tita Ara, segunda ni Sofia. Me three, sigaw naman ni Lucas. Napangiti si Ara at isa-isang pinagbuksan ang mga bote. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang isinandal ni Sofia ang ulo nito sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos, pero para kay Ara, para iyong isang dagitag na gumapang sa buo niyang katawan. Isang pamilyar na bigat, isang init na kumalat sa kanyang dibdib, na sinundan ng hindi maipaliwanag na kirot. Napapikit siya sandali. Pakiramdam niya, nangyari na ito dati. Libu-libong beses na. Pero kailan? Saan? Bumalik siya sa realidad nang maramdaman ang pag-alog sa kanyang braso. Si Lucas, na may mansa ng spaghetti sauce sa pisngi, ay nakatingin sa kanya. Ops, sabi ng bata nang matabig nito ang sariling baso ng juice. Natapon ang kulay kahel na likido sa puting blouse ni Ara. Nako, Lucas, saway ni Miguel. Hala! Tita Ara, I'm sorry po, sabi naman ni Sofia na may pag-aalala. Okay lang, mabilis na sabi ni Ara habang kinukuha ang tissue. Aksidente lang yon, di ba, Lucas? Huwag kayong mag-alala. Mumiti siya sa bata para ipakita na hindi siya galit. Tumingala sa kanya si Lucas, ang mga mata ay bilog at puno ng pagsisisi. Mama used to sing me a song when I spill things, sabi nito sa inosenteng boses. Para daw I won't be sad. Natigilan si Ara, ang kamay ay huminto sa pagpupunas. Mama! Ang salitang iyon. Alam niyang namatay sa isang aksidente ang asawa ni Franco, ang ina ng mga bata. Iyon ang sinabi sa kanya. Pero sa tuwing naririnig niya ang salitang iyon mula sa mga bata, para siyang sinasaksak. Ganon ba, mahinang tugon niya. Bigla, may isang himig na pumasok sa kanyang isipan. Isang himig na pamilyar pero banyaga. Hindi niya alam kung saan nanggaling, pero kusa itong lumabas sa kanyang mga labi. Nag-umpisa sa isang mahinang paghum, hanggang sa naging isang malinaw na himig. Isang simpleng lulabi. Pahid-pahid, punas-punas, mansa ay mawawala. Ngiti-ngiti, tawa-tawa, lungkot ay wala na di. Huminto siya nang mapansin ang biglaang pananahimik sa buong silid. Napatingin siya sa mga bata. Si Miguel at Sofia ay nakatingin sa kanya, gulat na gulat. Si Franco, mula sa kanyang mesa, ay napatayo, ang mukha ay hindi maipinta. Pero ang reaksyon ni Lucas ang nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Nanlaki ang mga mata ng bata, puno ng pagkamangha at pagkilala. That's the song, sigaw nito. That's Mama's song. Ang sigaw ni Lucas ay parang kulog na bumasag sa tainga ni Ara. Ang himig na kanina lang ay nasa kanyang labi ay biglang naging parang lason. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang pagmamadali ni Franco na lumapit sa kanila. Baka narinig mo lang iyan sa dati nilang yaya, Ara. Matagal na rin kasi iyon, sabi ni Franco, pero ang boses nito ay pilit at maihalong kaba. Pero hindi na nakinig si Ara. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Lucas sa kanyang isipan, Mama's song. Mama's song. Excuse me po, halos pabulong niyang sabi. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pagpasok sa banyo, isinara niya ang pinto at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumapit sa lababo at humarap sa salamin.